kabayan, nandito po tayo ngayon sa isang relay sa lugar ng Pandakan. So, kapanayan po natin maya-maya si Mang Leji, ang kanyang hanap buhay ang pagtotrolley, ang paghahatid ng mga pasahero from Pandakan to PUP, vice versa. So, naipagsapan naman siya. Ito po ang kanyang buhay na buwis buhay. So, kabayan, abangan po natin maya-maya ang pakipagpanayam ni Miss Mara Tamundong kay Mang Leji na isang trolley boy na ang hanap buhay ay buwis buhay. Kabayan, kasama po natin ang superhero ng Maynila, walang iba kundi si Miss Mara Tamundong upang kapanayin ang isang simbolo, ang isang Manileño. Kabayan, sinubukan na rin po ni Miss Mara Tamundong ang pagsakay dito po sa trolley ni Mang Leji. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ano po pala ang pangalan niyo tayo? Pwede po itawag sa inyo. Lady na lang, ma'am. Lady. Reggie? Lady. Leji? Aba, kakaiba yung pangalan ni tatay. Ilan taon na po kayo tayo? 50 na, ma'am. Aba, bata pa pala kayo. So, alam po ninyo, ako ever since na bata po ako dahil ako lumaki at pinanganak sa San Andres, Bukid, Maynila. Kaya ako talaga aware ako sa mga sariles, yung mga nakatira po sa Riles, yung buhay ng mga tao po sa Riles, sapagkat yung San Andres, dadaanan po ng Riles yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa Riles, sa tabi ng Riles nakatira? Yes, ma'am. Mga 30 years na, ma'am. 1918 yun. So, matagal na po kayo, dito na po kayo, binata pa po kayo, syempre, nung paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupan dati kami doon. Tapos, palipat-lipat. Kasi nakabili kami ng maling magulang ko. Nakabili ng lote dyan. Dito po sa may Riles. Okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na ka-residente dahil po sa inyong magulang pa. Dahil actually po, kaya ako pumunta dito dahil syempre bukod sa gusto ko pong maranasan dito yung sumakay po sa, ano po bang tawag mo dito? Trolley, ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa Riles, takot lang po ako sa tren. Pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman dahil ito pang trolley, mula noon pa talaga, ito na po ang hanap ko ninyo. Hindi naman, ma'am. Nung una, parang pastime lang. Ngayon, Paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo yung napupuntahan? O para meron kayong transportation, madali kayo makapunta? O talagang nakita nyo siya na pagkakitaan ko, kumbaga hanap buhay? nung una talaga parang libang-libang lang talaga, ma'am. Ngayon, kasi nagkagad na ako. Parang mahirapan ako makahanap pa ng trabaho. Kaya, parang nasahin na lang. So ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung set up, yung ganyan. Kayo lang po ang gumawa. So, tanong ko lang tayo, araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtotrolley nyo sa Riles? Depende, ma'am, sa sipag mo. Diba, pag may pasok, kung may estudyante, maganda-gandang kita. So ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may Riles nakatira, kundi yung mga gusto lang mapabilis yung kanilang biyahe. Eh paano po tayo kapag merong may tren? May inalis yung, malalaman naman namin agad yun kung may tren. So kahit po merong tren, yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtotrolley pa rin. Ganun po. So kumbaga talagang nire-risk nyo din yung buhay nyo kasi ang tren hindi mo masabi yan, yung mga aksidente po. So, magkano naman po yung pwede naman? Magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa ngayon, ma'am, kasi nagtaas mo kasi kami ng kasi dahil sa kawalan na ng pasahero, sa yung panahon ng pandemic, kasi hindi kami pwede magpuno na hanggang 2 pasahero lang, umalis na po kami. Kaya asingin namin kita rin yung tao, 20. So, paano po nung wala pang pandemic? Kumbaga, yung ano po yung normal talaga kinikita po ninyo?
Mas Kung maganda, halimbawa, ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolley bali ninyo? 10 pasahero to ma'am. Ah, 10, 5. Lima po. So magkano po ang singil nyo? 10 piso ang isa noon. 10 pesos. So kung 10 siya, 50. Bali 100. 100 pala kasi na 5, 10. Tama, 100. Ibig sabihin ba tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutrolling ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kapuang araw? Noon ma'am, noon maganda lang yung kita namin kung kita ng mga 700, 800, Wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po ang kinikita nyo? Parang ano, pagkawid na lang minsan nakakachamba rin. Minsan na may mga namamasyan, pero Magkano po inaabot? ano kami mga 400, 300. Pagkakasya lang po sa... Ilan po bang anak mo tayo? Sa ngayon ma'am, wala akong ano eh. Pero may mga kasama ko dito sa bahay namin. Mga lahat na kami trabaho. Hindi, yung anak po ninyo. Wala po anong Wala pa po kayo. Wow, binata pa pala. So, ang kasama niyo po sa inyong tahanan? Kapatid ko, at mga pamangkin ko. Okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo, Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo. Talaga po. Kaya For how nandito many sa- years na po ito ginagawa? Nag-umpisa ako dito ma'am, yung ano. Eh itong ano talaga, naging active talaga ako dito. Mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paa nyo tayo? Kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious lang po ako kasi kung sa TV, di ba titignan mo siya ang bilis-bilis. So, paano nyo po napapaandar? Tinutulak nyo lang. Tinutulak talaga ma'am. Tsaka yung... Paano nyo? Mula po saan yan? Mula saan po ang umpisa? Dulo lang yun. Doon sa doon, tapos hanggang doon sa Mitilupi. So, balikan po yan talagang manong-mano. Mano-mano. Wala po ba kayo nararamdaman? Minsan, pagka sobrang pagod, yung pamo, siyempre, yung tuhod. Sumasakit. E, paano kung umuulan? Kung halimbawa talagang maulan. Paano nyo? Buti hindi po kayo nadudulas or ano. Eh lalo na mabato-bato pa naman. Kasi hindi naman ganun kaayos po ng semento ng riles. Pero, pagka ganyan pa ulan, ma'am, Talagang papahinga rin kayo. minsan, okay na. Kaya lang malakas pa rin kahit ng ulan. Mga pasahero. O, meron pa naman. Hindi ho ba kayo nag-try na maghanap ng ibang trabaho? Kumbaga, syempre, hindi ko naman po inaano. Kaya lang, syempre, mahirap, mano-mano. Kayo ho ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din ba mga, mga construction, minsan. Extra. Pero kumbaga, ito talaga yung binabalikan nyo na talagang siguradong meron. Nasanay na yung katawan ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi naman sa pag-aano. Kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nagme-maintain na ito yung malinis? At least wala sana mga basura. Kaya nga ma'am, kasi ngayon na ito nangyari. Sa panahon ngayon kasi gawa ng maggigibaan. Yung mga... Nagigibaan ng ano po. Kasi nga ginagawa yung skyway doon. yung mga Pero noon hindi naman ganito talaga Hindi naman siya. ganyan ka ganyan. Pero ang tanong ko tayo, dahil dito kayo nakatira, hindi po nag-maintain ng riles, yung palinisay. Kami rin talaga mag-aaral yan. Kumbaga kayo rin po talaga sa magkakapitbahay. Hindi talaga galing sa PNR or Hindi. ano. Talaga po. Medyo, pagka yung mga damong mga puno na mga sanga, pena na yan. Kasi maano lang rin. Hindi kasi ang iniisip ko po, pag-aandar kayo, syempre yung kalusugan nyo rin, nakakamoy kayo ng basura. Yung syempre, hindi mo masasabi, minsan baka masugatan kayo, ano. Pero pag nakaka-apekto naman sa amin, tinatanggal na namin. Kayo na mismo po ang naghihilinis. Karamihan ho ba ng hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng riles? Ito po ba ang hanap buhay, pagtotrolley po? Nung wala pang pandemya. Talagang ito po yung Kasi marami talaga buhay. talaga dito. Puro sa Cavite. Ang dami. Grabe, ang galing nyo naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung train, natatakot ako. Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. Eh paano halimbawa po, di may pasahero kayong ganyan, punta kayo doon. Eh paano kung parating yung riles doon? Ano
pong gagawin nyo? Kung may parating na tren, Eh ma'am, kasi pagka doon magagaling yung train, magsasalisi kami. hindi, halimbawa nga po, kung pag ganito, Kapag ganito, opo, paharap sa inyo, wali, ay pasalubong sa amin sa ano, hindi yun. hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung Oo. tren. Talagang sinasalungat nyo kung saan. Talaga po. Hindi, pagka nandyan yung tren, ano po ito, binubuhat. Pinubuhat namin. Para, Aba, talagang madiskarte talaga mga Pilipino, ibang klase talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko, baka maanuhan tayo. Pero dito sa Pilipinas, nakita natin, ang Pilipino talaga po, natural na masipag. Di ba, kahit na ito nga, nakita nyo, hanap buhay nyo na itong trolley. What more pa kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto. Pero sa akin lang taya, kumbaga curious lang po ako, yung hindi sa pagtotrolley, huwag niyo po isipin. Kayo po ba, nung bata kayo, ano po ba yung pangarap niyo? Yung sabihin yung gusto niyo rin maging paglaki niyo. siyempre, yung dati, pinangarap ko dati, mag-pulis bata pa ako. Ay, hindi Talaga yun. po. So yun ang gusto niyo maging police. So, ano po ba yun? Kumbaga, yung magulang niyo po ba nandiyan sa inyo? Or nasabi niyo po ba sa kanila na gusto niyo mag-police? Paglaki niyo? Yung bata pa ako, siguro nung elementary lang. Elementary pa. Okay po. So hindi lang natupad yung pangarap dahil lang sa kahirapan niyo. Asan po si nanay at si tatay? Hindi lang na po kami. Talaga po, nung bata pa po kami yan. Year 2000, namayapan din. So ibig sabihin tayo, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nagkatawa. Parang gano'n na rin siya. Hindi po yung totoo, pasensya na kay personal life. Pero hindi po, kasi nagulat ako, wala kayong anak, wala po kayong pamilya. Bakit po? Talagang pinili nyo na huwag magkaroon ng pamilya, anak? Hindi naman sa ganun. Or Siyempre, ayaw nyo din talaga sila Hindi, mahirapan din? Hindi naman kasi pagka lalaki, siyempre gusto mo yung Magkaroon ng sariling pamilya. Natakot na ako. Natakot. Natakot na ako kasi maraming kumbaga sa nagkaroon ng problema kalisan yung mapapakasawa sa akin. Nagkaroon ng problema sa sarili nila. Okay. Pero talagang gusto niyo rin po sa magkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay ninyo kayo? Pero sa kanya po, wala, gano'n, takot na rin kami kasi yun. Nag-aalala na kami, mag-aalala na kami kasi wala. Tatanggalin nyo nga Tatanggalin po. yun. Ano po ba gagawin daw dito na na tinanggal po yung riles? Ano nga ito, babakuran po ata ito. Ito raw, babakuran Babakuran. lahat. So ito po, ano na raw gagawin po dito? Itataas daw ata nila. Itataas. So gagawin parang LRT? Sabi, hindi ko alam. Ganun. Nako, talibagong construction na naman pala tayo. Eh di paano na kayo dito? Maiwanan na kayo sa baba. Wala. Paano Sa na yung baba hanap niyan, buhay nyo? tatanggalin na rin kami dyan. Yun na nga po, at the same time, problema na, wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira niya? Sakali. Hindi naman wala naman kayong magagawa kasi lupa ng gobyerno yan. Pakalisin yan eh. Hindi magagawa namin. Sana sa amin lang. May maayos lang natin. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na location kung i-relocate po kayo? Meron naman ma'am na sinabi sa amin. Pero malabo pa kasi dinedevelop pa lang eh. Okay. Yun nga lang, ang mahirap kasi ma-apektuhan din yung hinahanap buhay. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo? Kahit paano? Ay, hindi rin Kasi nga, mahal ang bilihin. Bali tayo, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang ang masusunod, ano po ang gusto niyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, kung gusto niyo lang, mag-wish kayo or meron kayong gustong baka iparating. Sana. Bala kung mabigyan kami ng ayuda nito. Kasi sana. Sabi ka lang, para magkakailan na ako. Gusto sana mag-negosyo na lang.
Pero yung tirahan niyo po, kung bigyan kayo ng relocation area, bigyan kayo ng libreng pabahay, katulad ng programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, Sana. gusto niya rin po. Oo. Diba? Yun ang mahalaga. Kasi mahirap eh. Sabi nga nila, pag may sarili kang tahanan, parang meron ka talagang meron kang security din. Oo. Ang tao raw, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang may paninindigan na rin eh. Parang dala mo talaga sarili mo hanggang lumabas ka. So pangarap nyo po na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng pabahay. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po ninyo. Eh kayo, maswerte kayo, binata pa kayo. Eh, ganun naman kayo. Yung tingil hangad lang namin eh. Sa hanap buhay naman po, gusto nyo lang magkaroon ng sariling pagkakitaan. Like ano po, katulad ng pagkakitaan na gusto ninyo, na nakikita nyo, na kaya ninyo. Bakit ito? Yung mga sa amin, magbibigay sa mga kasi marunong naman ako magluto-luto. Kumbaga pagkain po. Marunong kayo magluto tayo. Talaga po. Ano paborito nyo luto? Ang mga lutong ba yung mga loko, di ba? Ano po ba kayo tayo? Ilocano? Bicolano, Bicolano. Saan po sa Bicol? Katanduano. Katanduano. Okay. Kasi ang lola ko sa side ng mama ko sa Bulan. Sorsogon. Opo. So, baka pa paano may related tayong dalawa. Kasi mga Bicolano magagaling magluto. Hindi mahilig sa mahanghang. Pero tayo, gusto ko lang malaman ninyo na ako sa totoo lang ang focus sa mga kababayan natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo nawawalan ng gana sa araw-araw na gusto natin maghanap buhay pa rin, mabuhay, kumita. Ang simpleng Pilipino po kasi magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw o makakain ka 3 beses sa isang araw. Meron kang tirahan na uuwian, kontento na po tayo. Kaya ako, sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganito pong sitwasyon na sana meron pong programa na tututok para sa atin. Kasi iba pa rin talaga kung may katuwang ka eh, meron pong maggagabay sa iyo. Yung gobyerno, yung mga programa po ng mahal na Presidente, sana maging gabay po natin lahat para makarating din tayo dun sa kaunlaran din. Kahit hindi naman sobra-sobra, pero at least magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo yun, ma'am. Di po ba na hindi tayo magpabayaan? Kung kaharap po ba ninyo ang mahal na Presidente, ano sasabihin nyo sa kanya? Na gusto nyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Ganyan, Pwede sana. po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap nyo ang mahal na Presidente Bongbong Marcos, ano po ang pwede nyo sabihin sa kanya? Na sana tumagos po sa kanyang puso at maramdaman niya ang inyong mensahe po. Sana, mahal na Pangulo, mapabilang kami sa mga programa mo. Hindi ka pabayaan. Okay lang, maganda lang. Basta, simple lang. Makaraos lang. Salamat. Tatay, naiiyak-iyak pa kayo Ba't po kayo naiiyak? Sa hirap ng buhay naman tayo. Sana huwag kayo mawalan ng pag-asa. Palagi po kayo magdasal na nasandata po ng Panginoon ay lagi bibigay po sa ating lahat, sa mga katulad natin na ang hangarin lang naman ay humaba pa yung buhay natin para makapaglingkod po tayo sa ibang tao. Kaya saludo ko sa inyo ay at dahil po dyan, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos para pang gastos nyo po. Ano tayo? Si tatay natulala. Ay! Ayun po Hindi, wala palang camera dun. Ayun po yung langit nakatingin sa atin. Yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan, yan po ang binibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin. Kasi tayo po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magkabayan tayo. Ano po?
Ang mensahe ko lang sa inyo ay sana makapag-asawa pa kayo. Never too late. Kasi bakit po? Bata pa kayo, 50 years old lang kayo, guys. Alam niyo ba na ilang taon na ako? 46 ako. So, 4 na taon lang pala. Anong year po kayo pinanganak? 70 po yan ma'am. Wow. Talagang nasa 70s pa kayo, so bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito naman yung nakayanan ko lang. Ano, siyempre, hindi naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. Bilyonaryo sa pagmamalasakit. Pero ako po talaga naniniwala na ang bawat blessing ko na ibinibigay sa atin, nagiging makabuluhan kapag pinagamit ko natin sa kabuluhan. Sana po, katulong po ito, 5,000 pesos. Hindi naman nakalaki. Maraming salamat po na tulong niyo na. Sana tayo, huwag na makalimutan ako sa mga ako. Ubang. At least, kung magkasalubong po tayo sa ibang readers, wala na akong kaba, kaya ko na maglakad. Sana po maalala niyo rin ako at sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng tunay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa kung hindi kailangan lumapag sa buhay. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po ma'am.